Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Mula sa apat na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, dalawang reklamo na lang ang umusad sa deliberasyon ng House Committee on Justice. Mainit ang naging palitan ng argumento ng mga mambabatas kung sufficient in substance ba ang mga reklamo. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Tinalakay ngayon ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang reklamong inihain ni Father Joel Sabalia. Mula sa apat na orihinal na mga reklamo, dalawa na lang ang uusad, dalang isa ay binawi na, habang nilabag umano ang 1-year prohibition period ng isa pa. Sa pagsisimula ng kalawang araw ng pagdinig sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara, ipinunto ni Justice Panel Chairperson Jervy Luistro na sa iktong ito, kailangan lamang suriin kung may factual allegations o may sapat na detalye ang mga reklamo para maging impeachable offense ayon sa konstitusyon, at hindi kailangan tukuyin kung guilty o hindi ang bise sa mga akusasyon tulad ng umano'y maanumalyang disbursement ng confidential funds. Sa ikatlong reklamo, iginiit ng mali umanong paggamit ng confidential funds ay may tuturing na paglabag sa konstitusyon, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang high crimes. Para kay Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, kulang sa legal na batayan ng mga alegasyon. Anya, mga obserbasyon ng Commission on Audit sa disbursement ng confidential funds ng Office of the Vice President ay notice lamang. In this case, the allegation is that there is a misappropriation of 500 million in the OVP. 125 of that was 2022, 375 in 2000. Now, what is the status now of that particular finding by the COA? Madam Chair, the COA saw that there is lack of funds, lack of supporting documents, documentary evidence of payments. But there is no COA finding of corruption of the Vice President. This is just the lack of documentary evidence of payments to the respective beneficiaries. Sagot naman ni ML Party List Representative Laila de Lima na siyang nag-endorso ng ikatlong reklamo, may hawak silang testimonya na nagsasabing may perang ginastos sa kaduda-dudang paraan. Now, there is a testimony, again, as I mentioned earlier, that there's disbursement that are highly questionable and illegal. These are also meant for persons not within the contemplation of the spending or expenditure of the confidential and intelligence funds of any office. So betrayal of public trust, I agree, this is the strongest ground that encompasses all of the other allegations subsumed in this ground number 1. Sinabi naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, kahit sinabi ng OVP na isang pinagamitan ng confidential funds ang pag-upa ng safe house para sa mga informants o nagbibigay ng confidential information na isang tamang paggamit ng confidential funds, kailangan pa rin anyang maging transparent ang OVP. If you make an extrapolation on a day-to-day, it would be around 45,000 per day. And if you further make an extrapolation to 30 days, that should be around 1.36 million per month in rental of these particular safe house properties. And the question therefore, and we will reach that point when evidence is elicited on what types of rental properties were used, saan po yung mga safe houses na ito? Kasi if we are talking about 1.3 million a month in rental property, saan po yung mga 1.3 million po natin makikita sa mga nagpapaupa? Pagdating naman sa Ground 2, tinalakay ang umano'y maanumalyang disbursement ng confidential funds ng Department of Education na nagkakahalaga ng 112 million pesos noong si VP Sara pa ang Education Secretary. Malinaw po na ang pagwawaldas sa confidential funds ay napakalaking kasalanan sa taong bayan na pinanggagalingan ng kaban ng bayan. Kung matunayan na ang pinuno ng isang ahensya ay involved sa modus na ito, malinaw na pagwawalang bahala ito
sa tungkulin na gamitin ng tapat ang pera ng bayan. Ang ganitong paglabag sa tiwala ng publiko ay nagpapakita na hindi na siya karapat-dapat manatili sa katungkulan. Sa tingin naman ng isang mambabatas, hindi nasaklaw ng impeachment court ang alegasyon dahil na maaari lamang nilang litisin ay mga kilos na ginawa niya bilang Vice President, hindi bilang kalihim ng DepEd. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. Tinalakay rin ng komite ang iba pang akusasyon sa bise tulad ng pagbabanta ng assassination laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ang hindi maipaliwanag na yaman at mga kilos para mapapagsak ang gobyerno. Dahil sa kakulangan ng oras, sinuspindi ng komite ang pagdinig hanggang bukas. Itinakda rin bukas ang pagtalakay sa ika-4 na reklamo at saka magbobotohan sa sufficiency in substance ng mga ito. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Mapapanood niyo po ulit bukas ang live streaming sa pagsusuri ng House Committee on Justice sa isinampang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tutok lang sa All TV News PH sa Facebook at Planet Cable Channel 3. Gustuhin mang umuwi pero hindi pwede alang-alang sa pamilya. Yan ang sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan abroad. Ang kaisipang yan nananatili kahit pa matindi na ang tensyon sa Middle East. Mahigit 2.4 milyon ang mga OFW ngayon sa Middle East. Ang rehiyong isa sa pinakamataas ang bilang ng mga Pinoy. Sa pag-ataking ginawa ng US-Israel sa Iran, gumaganti ito ng missile strike sa mga base militar ng US sa Gulf States, kasabay ng missile barrage sa Israel. Ang OFW na si Beth, 25 taon na sa Israel, isang caregiver. Ilang gera na rin ang kanyang nasaksihan. Bagamat puno ng pangamba, tuloy lang ang buhay OFW. Halos lahat ng Pilipino dito isa lang isasagot sa'yo. Ayaw namin umuwi. Kasi feel namin ng safety dito. Sa Pilipinas, mas nakakatakot magutom. Tinitiis na lamang ng mga katulad ni Beth ang takot at nagtitiwala sa defense system ng Israel. Tuwing naririnig ang alingawngaw ng siren, papasok na sila sa bomb shelter para magtago. May notifications din kung saang mga lugar doon ang direksyon ng mga missiles. Pikit mata na lamang silang nagtitiwala na kaya itong harangin. Maganda ang defense system nila dito. Meron silang Iron Dome. Ngayon naman meron silang Iron Beam. So, pagka may incoming projectiles, na-intercept na nila sa taas pa lang. Ang nakakatakot lang yung mga debris. Kaya pagka nagsalpukan sila sa taas, talaga maririnig mo yung boom, boom, boom. Nakamonitor din ang mga OFW sa Israel sa mga abiso ng embahada. Panawagan lamang nila sa OWA, gawin ng fully digital ang application at documentation process para naman kahit limitado ang galaw doon ay maasikaso nila ang mga papeles. Malaking tulong kung magagawa ng OWA. Sa Senado, nanawagan na rin si Senador Mark Villar sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para tiyakin ang kahandaan sa mga plano sa evacuation at repatriation kung lalala pa ang sitwasyon. Binigyan din ng senador na responsibilidad ng pamahalaan na tiyakin ang seguridad at maayos na kalagayan ng mga Pilipino roon, lalo na matapos maitala ang pagkamatay ng isang Filipina OFW sa Israel. Sinabi rin ni Senador Villar na dapat regular na kamustahin ang mga tanggapan ng kalagayan ng mga OFW at maghanda ng mga programa sa mga maaaring mawala ng trabaho dahil sa krisis. Tiniyak naman ng mambabata sa mga OFW at kanilang pamilya na walang Pilipinong maiiwan sa panahon ng matinding tensyon. Maging ang Abu Dhabi at Qatar nga, biktima na rin ng kaguluhan. Ang pamilya Claveria sa Doha, Qatar, panalangin ang sandigan tuwing may pagyanig dahil sa mga missiles. Sa ngayon po, stable naman po yung situation namin po dito sa Qatar. Pero wala pa rin po kaming face-to-face classes.
para po sa safety namin. Naramdaman po namin ay may halong takot at kaba po kasi po kahit malayo po yung US base sa amin, malakas po yung pagka-impact ng missiles na na-intercept. Sa kabuuan, mahigit 1,000 OFWs na ang nag-request ng repatriation mula sa mga bansang apektado sa gera sa Middle East. Nakaambang ngayon ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa girian sa Middle East. Kaakibat nito ang posibleng pagsipa ng inflation. Sa panayam ng All TV News sa ekonomistang si Dr. JP Rivera, dapat patatagin na ang mga polisiya para hindi tuluyang humina ang piso kontra dolyar. Narito ang report. Nanganganib ang isang oil shock na magtutulak pataas sa inflation sa Pilipinas kung lalala at tatagal ang girian sa Iran kontra Israel at Estados Unidos. Ayon sa ekonomistang si Dr. JP Rivera, ang pinakamalaking panganib ay nakasalalay sa posibleng pagkaantala ng global oil supply, lalo na kung maaapektuhan ang mahalagang choke points o shipping lanes sa Middle East. Tataas ang tinatawag na risk premium na dagdag na presyo dahil sa pangamba sa supply disruption. Mas mahal ang oil, mas mahal ang ating gasolina na nakakarating sa ating bansa, na magpapataas din sa presyo ng kuryente at transportasyon, na magdudulot na tinatawag naming mga ekonomista na cost push inflation. Yung cost push inflation, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil tumataas yung gastos sa produksyon at hindi dahil sa malakas yung demand nating mga Pilipino para sa langis. Una nang sinabi ng Islamic Republic of Iran na wala itong padadaanin at aatakihin ang magtatangka na dumaan sa Strait of Hormuz, ang daanan ng mga barkong may kargang krudo. Paliwanag pa ng ekonomista, kapag nagmahal ang krudo sa pandaigdigang merkado, agad itong may epekto sa Pilipinas bilang isang oil-dependent economy. Hindi lamang presyo ng langis ang apektado, karaniwan nagkakaroon ng risk of sentiment sa global financial markets kapag may kaguluhan. Sa ganitong sitwasyon, naghihinay-hinay at iniiwasan ng mga investor ang assets tulad ng stocks. Posibleng humina ang performance ng piso habang lumalakas ang dolyar bilang safe haven currency. Nagiging volatile ang ating foreign exchange, no? Lumalakas ang dolyar, ibig sabihin nito, humihina naman ang piso. So sa emerging markets katulad ng Pilipinas, maaari tayong magkaroon ng tinatawag na capital outflow o paglabas ng kapital sa Pilipinas na magdudulot ng mas mataas na borrowing cost at mas mahinang piso. O lumalakas kasi yung dolyar kasi nga nagiging safe haven no ang US dollar kasi naman lahat ng mga salapin o lahat ng currency sa buong mundo ay nakakabit, no? Nakapeg sa US dollar. May higit 2 milyong overseas Filipino workers sa Middle East. Ayon pa kay Rivera, historically ay resilient ang remittances dahil sa tinatawag na precautionary behavior, mas maagang pagpapadala ng pera ng mga OFW sa panahon ng krisis. Pero kung lalala ang girian at magdulot ng layoffs at repatriation, maaaring maapektuhan ang remittance inflows. Sa ngayon, hindi pa nakikita na ekonomista ang senyales ng isang full-blown financial crisis sa Asia. Subalit binigyan din niya ang kahalagahan ng pag-monitor sa mga oil choke points at galaw ng presyo sa merkado. Kung pansamantala lamang ang oil spike, maaaring manageable ang epekto, bahagyang pagtaas ng inflation at paghina ng piso na maaaring bumalik sa normal kapag humupa ang tensyon. Batay sa karanasan matapos ang pandemya, sinabi na ekonomista na maaaring umabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang makontrol ang epekto pero depende pa rin sa tindi at tagal ng kaguluhan. Ano pa yung mga alternatibong sources ng halimbawa ng remittances, pagpapalakas ng investor confidence? Kasi sa panahon ngayon, hindi natin makokontrol yung nangyayari sa ibang bansa, ngunit ang makokontrol natin ay yung nangyayari sa loob ng ating bansa. So, kailangan natin ngayon pa lang, tinatrabaho natin yung pagpapalakas sa ekonomiya natin, shock absorbers, para kung ano man ang mangyari, kaya itong matugunan ng ating ekonomiya. Samantala, pinag-iisipan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na humingi ng temporary authority sa Kongreso
para ibaba ang excise tax sa petroleum products kung tumaas sa higit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil kasunod ng tensyon sa Middle East. Kasabay nito, nakikipag-coordinate ang Department of Energy sa mga oil companies para staggered o pautay-utay ang magiging increase sa presyo ng langis. Plano rin ng gobyerno ang targeted fuel subsidies para sa mga pinakaapektadong sektor tulad ng transport, agriculture at fisherfolk. Sa sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala aabante na sa second round ng main draw sa 2026 Paribas Open matapos makuha ang first round bye. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Hindi pa man naglalaro sa Paribas Open ay umabante agad sa second round ng torneo si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito'y matapos makuha ni Ayala na 31st seed ang first round bye sa main draw. Dito makakalaban niya ang mananalo sa pagitan ni Zhang Zhuwei at Diana Yastremska ng Ukraine. Kung makakaabante sa second round si Alex Ayala ay namumurang rematch nila ni world's number 4 Coco Gauff. Bukas mag-uumpisa kampanya ni Ayala sa Paribas Open sa Indian Wells. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.